Our session is titled Nature of Inquiry and Research for Quantitative Research. Our objectives, we're going to define quantitative research, going to describe the characteristics of quantitative research, and describe the strengths and weaknesses of quantitative research. So this lesson is important because this lesson will give you an overview of what quantitative research is and all of the information, basic information that you might need in understanding the concept of quantitative research. It will also hopefully give some clarification. That is why I ask you to write questions that might be bothering you or you're curious about. So we can clarify on things that you might understand na medyo mababaw or baka mali yung pagkakaintindi. Then we are going to have, after this session, I'm hoping that you can have your vision of what probably is your topic or your target approach when you write your own research project. Then, hopefully, magkaroon din tayo ng mga application na maipapakita or basically examples of the situations wherein every characteristics and strengths and weaknesses of quantitative research can be explained using those applications. So let us define quantitative research. So basically, quantitative research is a research wherein it deals with numerical data rather than words or opinions. It emphasizes objective measurement of and statistical analysis. Data collected through polls, questionnaires, surveys, tests, or statistical manipulation. So this definition pertains to the instruments used in quantitative research. And then quantitative and qualitative research complement each other. So later on, we're going to expand on that quantitative research and qualitative research are very different kinds of research. However, if we want to create a successful research, a combination of these two can be better because the other one might fill in the weakness of the other one and supply its strength. While quantitative focuses on numerical data, qualitative explores on in-depth understanding of the experiences. The other half of the definition was already clear to you, I hope, for qualitative research. And this time, we're going to clarify that quantitative research pertains to a research that involves numerical or quantitative data. Not necessarily numbers. There are data within a quantitative research which are not actually numbers but can be quantified. Like for example, gender. Your response is of the gender spectrum, right? Those are words, nominal. However, you can use that as in numerical form, where you're going to assign numbers in order for you to compute or analyze those data. So, would you agree that male or female is not a number? Yes? Those are not numbers, those are words. However, it can be quantified. In comparison with the qualitative, the opinion of one student with regards to federalism cannot be quantified. Right? Words pa rin yun, save dun sa gender na male, female, or anumang gender spectrum. Pero, yung isa na group of data can be quantified, therefore it is considered as numerical data. The other one is non-numerical data because opinions and observations cannot be quantified. So it's different. I hope that's clear. Questions? Not so far? Yes. Difference na numerical, statistical, and mathematical. Pagdating naman doon sa statistical, yun yung main focus natin sa practical research tool, which is an application of statistics.
So, yung lahat ng mga principles ng statistics, magsisimula yan sa descriptive statistics, um, ng mga percentage, ganyan. And then, median mode, or anong tawag natin doon, measure of central tendencies, and then, mag-proceed sa mas mataas na level, yung inferential statistics na tinatawag natin, meron tayong t-test, analysis of variance, test of correlation, Pearson's R, and kung ano pa. So, yun yung, parang, yun yung subset. May iba-ibang approach, depende sa analysis na ginagawa. Pero pagdating sa research, most commonly, yung ginagamit ay statistical. Yung mathematical analysis kasi, kung kayo ay mapupunta sa mga field na nag-i-involve ng modeling, for example. Halimbawa, kagaya nung sa may isang research na na-present sa amin before or na nagamit bilang example na pinag-aaralan nila yung water consumption sa Metro Manila. So, ang model na ginagawa is sinusubukan silang mag-create ng formula kung saan kapag umabot sa ganung level yung water level ng dam na nagsusupply sa isang certain area, malalaman nila gaano kalaking porsyento ang hindi masusuplayan ng tubig. Alin ang pwedeng i-shutdown, nasusuplayan na lang ng paano-mano, tapos yung iba ay mag-work. So that particular example does not need much of an statistical analysis. Mas mag-work doon, mathematical analysis, using modeling, mathematical modeling. So, i-create ka ng mga formula, i-create ka ng mathematical theory to explain certain phenomenon. Kung matatandaan ninyo, may mga sinasabi tayo ng pandemic time na mag-flatten yung curve. Diba? May part doon ng statistics, pero may part din doon ng mathematical. Kasi yung flatten ng curve, pag-predict nung, diba, parang every 2 weeks yung quarantine. So, pag-eksperimentohan nila, quarantine itong barangay na to, anong mangyayari doon anong mangyayari sa flow ng COVID. So, gamit yon, mag-run sila ng mathematical analysis para ma-project kung anong susunod na action. So, ganun nag-work. Pareho yan na quantitative research. Pero yung concern natin is more on application nga na statistics kasi yun yung meron kayo. Wala naman sa yung modeling subjects. Other concerns? Sagot ba? Okay. Other concerns? Proceed tayo. Let us have nature or characteristics of quantitative research. First one is it is objective. Second, it has systematic research design. Then, it has clearly defined research questions. It has structured research instruments. It also involves or requires large sample sizes. Then, it involves numerical data, as we mentioned earlier. Then, it allows greater chance of replicability. Then, it involves high reliability of results, and that's all. So these are the characteristics of quantitative research. Now, I ran through it, and I hope na habang binabanggit ko yun, na kukuha ninyo instrument. Tapos pag pumatak doon sa part na hindi mo gets, so nakamarka na yun sa'yo, na yun yung tatanong ka. Ay, ganun yung approach natin. Ayos ba? Okay. Now, time for your questions. So, gusto ko lang clarify kung ano yung definition of replicability or quantitative research. Okay. Yung characteristic ng quantitative research ay laging nakaugat doon sa nag-involve siya ng numbers and numerical data, and it involves strict rules of mathematics and statistics. Now, base doon, nakaka-create tayo ng maayos. So, hindi dapat kinu-question ng marami provided na tama ito. Now, saan papasok yung replicability? Ang replicability, ibig sabihin, yung study mo, kaya ng pangalawang statement is, yung ginamit ng study, kapag siya successful, may na-draw ka na conclusion, pwede siyang gamitin as basis to make another research. For example, if I conducted a study here in Apitong National High School with full extent of methodology, the methodology is correct,
the results are accurate, and so on and so forth, maybe that kind of study can be replicated on other places in the Philippines and provide better view of a wider sense of senior high school students, for example. So, doon natin nagagamit yung replicability. Kaya, ang isa sa hope natin is yung nakikreate nyo ng study, hindi lang mag-installment dito. Yun yung purpose kung bakit ba may thesis sa college, bakit ba may thesis yung mga nagpa-masters, bakit ba dissertation yung mga nagdo-doctorate degree. Kasi, sinusubukan natin mas maintindihan yung ito. And yung mga piraso na yan, kaya nasasaktan ako. Pinabasta-basta. Kasi, dapat magamit yon, ma-replicate yung mga study na yan para mas maintindihan natin yung ibang bagay na may parehong karakteristik. Halimbawa ako ay eksperto sa reading, pero gusto kong maging expert sa pag-unawa kung paano nagbabasa ang tao. Hindi ko unawa ang pagbasa. Bago ako makapagiging ng research, pwede ako maghanap ng mga ibang study na kahawig sa ini-invest ko na study naman. So, ang nahanapin ko na study is yung maayos yung construction, maayos yung method na masusundan ko, pero ginawa siya sa ibang lugar. Halimbawa, kalimitan ang ginagamit natin, studies na ginawa sa abroad. Tapos, susubukan natin, ano kayang magiging difference kung Pilipinas yun? Lalo na kung ito yung thesis or experimentation. Na may ginawa doon, design, klase, tapos i-apply natin dito. Kung pareho ang result, ayos. Kung magkaibang result, baka may paliwanag kung bakit. Kaya importante na nare-replicate. And mas malinaw ang replicability kapag quantitative research. Okay? Kasi nga, malinaw yung, nakita natin kanina, sabi dyan, it has systematic research design. Madaling sundan. Kung i-replicate yun, sundan mo rin yung study niya kung gusto. Kung magkaiba man ang result doon, baka may paliwanag. Pero hindi ibig sabihin na nag-iba ang result at nag-replicate ka, ay malinaw. Malinaw yun. Verification yun na. Kapag, yun kasi ang medyo maling notion sa mga tao na nagkakatak ng research. Saka dun sa mga ibang dito sa IDES, yung mga ibang expert na umupo sa bilang panel. Tapos, hanap ng RRL. Sabi dito, ganyan. Bakit yung iyo ay iba? Tapos dinadala siya dyan, baka mali ka. Kasi itong mga ito, mga expert ito, mga bigyan niya, doctorate, ikaw college sila. Mali ka, ikaw tama. Tama ba yung person to? Kasi, magkaiba kayo ng magkaiba yun ang sitwasyon. So, it allows the sense of replicability, pero it does not guarantee the same result. Which, again, became the beauty of quantitative research. Because the more diverse the results are, the better we understand the work. Same yan sa ginagawa sa sa DepEd. Curriculum na tutawag sa curriculum sa DepEd. Bago. Tag. Pero, bakit nagkaroon noon? Kasi, nagkakatak study. Yung grade 7 ngayon, sa kanilang supplementation, pagkatapos niya, magkakatak study. Tapos, next year, may grade 8 na, tapos may grade 7 na ulit. Pag-aaral ulit yung grade 7, ang same na procedures ang ginamit sa grade 7 ngayon, tapos titignan ko anong difference ng result. Hanggang makita kung alin ang better and kung paano i-analyze. Ayos? Okay. Next tayo. Next question. Yes. Large sample size, pag-usapan na. Alam niyo, sa totoo lang, tunay na quantitative research na general perspective, malaki yan siya. I mean, yung general population would require you maybe thousands to plus one. Kanya lang, sa sitwasyon natin, hindi naman pwedeng mas marami pa yung sample kaysa population. So, doon nagkakaroon ng team. Halimbawa, ang population mo ay 50, may 51 ka. Sinasabi lang dito, first school of thought is, pagdating sa quantitative research, kung gusto mong mas
maganda ang result, mas conclusive, kailangan sa mas malaking sample para conclusive. Kasi kung hindi, yung study mo is only true to that small population na kinuhanan mo pa ng sample. Malinaw ba sa atin yung population sample concept? Okay naman? Sagot kayo. Yes. So, kung halimbawa ang population ay 50, tapos ang sample mo ay 40, yung 40 maliit para pero reasonable para sa 50 na population. Again, reasonable. Pero hindi natin pwedeng sabihin na yung result na makukuha mo doon ay conclusive para dun sa iba pang grupo na may 50 members din na kukuha ng 48 na. Gets mo? Samantala, kung siya ay general, kaya nga yung mga SWS, pamilya kayo sa SWS survey, yung sa family field, mali yan. Dahil yung sandaan lang, di ba? Pero ano yun, survey pa rin, may numerical data pa din, pero maliit na sample ka. Pero bakit yung Pulse Asia at saka SWS survey ay 1,000 lagi? Kasi ngayon, required. Halimbawa, yung ginagamit ng mga president, satisfaction rating. Satisfaction rating, magtatanong sila ng 1,000 mamamayang Pilipino. Ang assumption is yung 1,000 is representative of the whole population of the Philippines and is composing of the whole nation. Okay. Pero sa atin, hindi naman natin kailangan ito. Napabaliw tayo pag pinilit natin. So sa inyo, ang requirement natin, basta reasonable yung population and sample ratio. Pero again, pag liit nga ng population, magiging mas malapit. Minsan yan, halimbawa, ang population mo 25 lang. Tapos ang sample mo 23. E di dadalawa rin hindi ko sinama. Parang ganun yung naging nangyayari ito kapag masyadong maliit yung population. Pero, again, wala namang mali doon. Yung pinag-aaralan natin, again, for part of the clarification is, what we are trying to do is, matutunan ninyo kung paano kinakanta. Hindi naman tayo magpapaka-technical sa ilang aspect. Pwede naman nating paliin ng pabahagi. Okay? Others, alin ba yung part ng ito? Nalinawan ba yung for example, SARS? Reliability, ano naman yan, understandable kasi nga mathematics yun. Wala naman sa questions yan. Again, sabi ko kanina, yung one, kahit kanina mo yung pa-interpret, pareho lang sa niya. So yung may rejection result, basta alam niya yung principle behind that. Kahit kanina mo ipa-interpret yung 99, in comparison to 100 is always less than. Yes, no? Kung ganun nag-work. Kaya reliable siya kasi hindi naman siya mali. Others. Okay na to? Next tayo. Strength of quantitative research. Number 1, yung sinabi natin kanina. It is objective. Next, reliable and valid conclusions. Next, facilitates sophisticated analysis. Next, strength, quick and easy data analysis. Number 5, replicable findings. Explain natin kanina. Next, generalization to larger population. Next, isolation and control of variables. Then, comparison with similar studies. Then, avoidance of personal bias. Yeah. Those are the strengths. Question. Let us assume, eto muna tayo sa first slide, kasi may kalahati pa. Pag nirank niya to, alin yung pinaka-lowest on your understanding? O, doon muna tayo sa tops. Alin yung pinaka-gets nyo na agad? Yung number 1, objectivity and interpretability. Okay? Ibig sabihin lang naman nun, nawawala yung bias. Kasi nga, hindi naman opinion mo yung hihingi doon. Alin ang pinaka-lowest? Facilitate sophisticated analysis. Pag sinabing sophisticated, pag sa tao, yung sophisticated, parang
Mas mataas siya kumpara sa ordinary. Okay. So sa sophisticated analysis ganun. Pwedeng, halimbawa, pag binigay mo yung same data pool sa grade 7 student, tapos ang napapag-aralan pa lang nila ay mean, median, mode. Hanggang doon lang sila mag-analyze. Pero ibigay mo yon sa nakatapos ng engineering course or nakatapos ng accountancy course. Same data pool ha. Kaya nilang yung mas mataas na level na ng mathematics ang naabot or mas mataas na level of mathematics yun na kaya nilang mag-generate pa ng maraming conclusion out of the same data pool. So yun yung sophisticated analysis. Tumataas ang level ng interpretation ng pare-parehong data dahil nga marami pang pwedeng gawin sa mga data. Meron tayong kanina nabanggit ng data manipulation or statistical manipulation. So habang ginagawa mo yan, nagiging mas sophisticated, dumadami ang nalalaman natin, dumadami ang nag-discover natin sa mundo dahil sa mga ganitong klaseng analysis. Again, ang requirement lang doon is kailangan gets mo yung mathematics. Kaya nga, prerequisite dito sa subject natin, yung understanding mo of statistics and understanding. Clear na yun? Okay na itong first slide. Next tayo. Yung pinaliwanag ko kanina is yung generalization to larger population. Pag lumaki yung sample size mo, it also means na yung result na nakukuha mo doon can be generalized to the larger population. Pero kung ang pinag-aaralan mo lang ay masyadong limitado, tapos nakalagay pa sa title mo or sa concept mo na ito ay pinag-aaralan ko lamang ay pitong national high school student, edi yung result mo, dahil nasa limited sample size, true lang siya dito. Pero hindi mo na masasabi na yung estudyante ng Laguna ay parehong makukuha mo. Yes. Pero kung siya ay mas malawak, mas magiging conclusive siya or it can be interpreted on a larger scale. Next, isolation and control of variables. Anong pagkakaintindi niyo kayo? Let us make some analysis. Halimbawa, gusto mong magluto ng adobo. Tapos, search ka sa YouTube. Ganito magluto ng adobo. May procedure, may ingredient, blah, blah. Tapos na-realize mo, ay wala akong ingredient na to ah. Ano kaya pwede pamalit? Papalitan mo. Ngayon, you're assuming that you're going to get the same result. Kasi baka magkakabit yung dalawang ingredient na ipapalitan mo sa yung ipapalit. Now, on that particular moment, you have the control over the variable that you are doing an input of on the actual process. Gets? So, sa quantitative research, same procedure. Na may kalayaan tayo mamili sa mga variables na kasama natin. Pwede rin natin alisin yung mga ibang variables. Halimbawa, may nakita kang study sa ibang lugar na ganito, tapos gusto mong i-replicate, pero parang feeling mo mas magiging mas interesado ka sa isang bagay over dun sa kasama dun sa naunang study. Papalitan mo, then tweak mo. Tapos makakakuha ka ng different result. So meron ka ngayon mas malayang. Samantala, in comparison to qualitative research, medyo kasi vague ang qualitative research pang design. Kasi nga, general opinion yan. Kahit sino tanongin ko, iba-iba man ng variable, pag may experience na straight to pupunta ron, kahit anong gawin mo, yung tao pag tinanong mo, laging papunta ron na sagot na eh. Mahirap iligaw, papunta sa kagustuhan. Pero sa quantitative research, ganito yung so ito yung comparison with similar studies, yan ang pinapakita natin kanina. Na pag nag-iba ka ng result, i-create ka din ng explanation naman. Avoidance of personal bias. So, paano nangyari? Dahil nga, subjective siya, no? Wala tayong personal na touch doon. Pero, hindi pa rin pwedeng sabihin kung wala talagang bias. Doon pa, ang bias dito, doon papasok sa mga assumptions. Yung interpretation mo,
interpretation mo, for example, lumabas na ang average performance ng students in mathematics is 90%. Walang bias. No? Pero pag nag-interpret ka na sa baba, ng mga possible na, bakit ba ito nangyari? Bakit ganito kataas? Bakit ganito kababa? Doon na may bias. Kasi sarili mong assumptions na yun. Although may basihan, pero ikaw pa rin yung mamimili kung ano sasabi mo. Pero, still, strict pagdating doon sa interpretation ng numerical data, walang bias. Pero kung gusto mo talagang magpaka-clear to sa walang kabias-bias, edi huwag ka na lang mag-assume. Wala nang assumption ka. Kaso lang, bumababa naman yung quality kasi wala nang maliwanag. Clear na to? Next, weaknesses. Yeah. Kabaliktaran lang. It requires large population. Therefore, mahal siya. Siyempre, comparison yung pag-print ka ng, lalo sa mga mas seryosong nagre-research sa mga soon-to-be experts, kalimitan ang kanilang instruments ay halos libro. Survey form lang yun, pero sa sobrang haba. Kasi may mga ano pa yan mga requirement pa na may mga data privacy agreement, may mga permit, kasama din yun doon sa collection. So kada isa doon, kung halimbawa 20 lang sana, pero kailangan mo pala ay 1,200, medyo mahal talaga yun. Pero again, doon naman gumaganda yun. Eto na, limited in capturing detailed accounts of phenomena. Kasi ito yung nasa quantity. Okay. Halimbawa, si Manuel nag-take ng exam, tapos sa quantitative research, nakalagay lang doon, bagsak siya, ang description ng 74 failed. Tapos, quantitative yun. Pero yung kanila, bakit siya bumagsak? Yung experience na sa pag-take ng exam, siya pala yung may karapsaman, type 9. Wala na, hindi na yung makukuha. Kaya siya pala yung may pinagdadaanan. Wala na yun. Kasi nga, wala na din concern din ng quantitative research. Ang tinitingnan lang natin lagi is numerical data. Unless pinag-aaralan mo rin yung experience niya, tapos kinwantify mo yung pawis niya, yung temperature, yung body temperature niya, sa ibang sciences, ginagawa yan. May mga nakamonitor dito. Magsasagot ka ng mga IQ test, tapos malalaman anong response ng heart mo habang nagsasagot ng exam. Sa iba yun, yung technical masyado yun. Sa atin, yung experiences, pagdating sa quantitative research, hindi na. Next. Ito, same din. Difficulty in gathering information on sensitive. Kasi nga, doon na tayo sa pinakamababang part. Plus, again, similar din, it has the risk of incomplete and inaccurate data. Kasi ngayon lang. Pero still, ibig sabihin ba nun, pangit ang quantitative? Kaya lang, lagi na yan. Parang puzzle, sinusolve. Kung gusto mo makumpleto, edi dalawang research gawin mo. Quanti ka. Unahin mo yung quanti, tapos mag-quali ka after. Or unahin mo yung quali, tapos mag-quanti ka after. O gawa ka ng action research na quanti, quali. Cycle. Ganun lang ganun. Hanggang may mapatunayan siya tayo. Sabi ko, kung ako ay magkakaroon ng ibang trabaho, gusto ko ay sa research and development. Meron akong target ng dito na pag-aaralan dito for 10 years. Tapos, every quarter may research ka. At least same signature, yun pa rin ang pag-aaralan mo. Pero iba-ibang data, iba-ibang klase yung experimentation na gagawin mo hanggang may mapatunayan ka ng result kasi sa atin, imposible makakuha ka ng maayos na result sa mabilis ng panahon. Takes years. Pero sa atin, since ito ay requirement, at again, hindi naman yun ang pinapagawa sa inyo. Yun ang malinaw, ha? Hindi kayo pinagagawa ng research na novelty research na makikilala ka bilang si naka-discover ng ganito. Hindi naman ganun pinapagawa sa inyo. Ang sinusubukan ni Pagkatawad sa inyo is understanding the whole research writing context and at the same time, the research process. And then hopefully, in the future, magamit nyo ito kung saan ito. Okay? Yes.
sa inyo, gagamitin. Hindi naman. Again, hindi natin kailangan magpaka-strict dun sa part. Kasi hindi natin kakayanin. For one, it's costly, plus, basta ang titingnan na lang natin is yung relation ng population at taxon. May mga computation yan. May mga method kung paano lang determine ng sample size. May iba-iba yan eh. Merong babase sa tao ng research, meron nakabase sa theory, meron nakabase sa formula. Kapag nagamit nyo na lahat yung method na yon, hindi nyo pa rin kaya, yung number na binibigay sa inyo, hindi ko wala siya ng paraan.